Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y magdangal magpakailanman. Magpuri kayo mga anghel ng Diyos, sa Panginoon may kapal. Magpuri kayo mga langit, sa Diyos na sa inyo'y lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang na ito, halina't magsisimuna sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos. Patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Sama ng intensyon para sa kagalingan ng mga may sakit, para sa intensyon ng ating mga kapatid sa ibang bayan nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. At para na rin sa mga tumutulong sa ating simbahan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasamang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Amos. Noong mga araw na iyon, si Amasias, ang saserdote sa Bethel, ay nagsumbong kay Haring Jeroboam ng Israel. May binabalak laban sa inyo ang propetang si Amos, aniya. Dahil sa kasasalitan niya'y nagugulo ang bayan. Sinasabi niyang kayo'y mamamatay sa digmaan at dadalhing bihag sa ibang lupain ang mga taga-Israel. Pagkatapos, hinarap naman ni Amasias si Amos. Bulaan kang propeta, magbalik ka na sa Huda. Doon ka maghanap buhay sa pamamagitan ng iyong panghuhula. Huwag ka nang manghuhula rito sa Bethel. Narito ang pambansang templo at dito sumasamba ang hari. Sumagot si Amos, hindi ako propeta. Hindi ko ito hanap buhay.
Ako ay pastol at nag-aalaga rin ng mga punong igos. Ngunit inialis ako ng Panginoon sa gawaing iyon at inutusang magsalita para sa Kanya sa mga taga-Israel. Kaya pakinggan mo ang sinasabi ng Panginoon. Pinatitigil mo akong manghula laban sa Israel at mga inapo ni Isaac. Dahil diyan, Amasiyas, ito naman ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon. Ang asawa mo'y magiging isang masamang babae sa lungsod at masasawi sa larangan ng digmaan ang mga anak mo. Paghahatian nila ng iba ang iyong lupain at ikaw ay mamamatay sa iyong bayang di kumikilala sa Panginoon. Ang mga taga-Israel ay dadalhing bihag sa ibang lupain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya ay matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais. Higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kaysa pulot, sa pulot na sakdal tamis. Kahit anong pulot ito, na dalisay at malinis. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumakay si Jesus sa bangka, tumawid sa kabilang ibayo at tumuloy sa sariling bayan. Pagdating niya roon, dinala sa kanya ng ilang katao ang isang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Isa ng loob ng ilang eskribang naroon, nilalapastangan ng taong ito ang Diyos. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip kahit sinabi niya, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali? Ang sabihing pinatatawad na ang mga kasalanan mo, ang sabihing tumindig ka at lumakad? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan." At sinabi niya sa paralitiko, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Tumindig nga ang lalaki at umuwi. Nang makita ito ng mga tao, sila'y natakot at nagpuri sa Diyos na nagbigay ng ganitong kapangyarihan sa mga tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome po sa Our Lady of Lasal at Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Sasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat.
Narinig po natin sa ating Ebanghelyo ang pagpapagaling na ginawa ni Kristo sa paralitiko na dinala ng ilang mga tao. Medyo tipid si San Mateo sa kanyang version sa paglalahad niya ng pangyayaring ito. Pero sana nare-recall po ninyo kung paano dinala ng mga katao ang paralitiko kay Kristo. Di po ba? Jampak ang bahay kung saan naroon si Kristo, walang madaanan, napakaraming tao, barado ang pintuan, na may mga tao maging sa mga bintana. Kaya ang inisip ng mga kataong ito na nagdala sa paralitiko kay Kristo, umakyat ng bubong at doon unti-unting inihugos ang paralitiko. Pasensya na po kung nirecall ko yung detaling ito sapagkat ito lang naman ang lumabas sa pagninilay ko. Na-curious lang ako sa naging reaksyon ni Kristo sa tagpong ito. Kasi nagtuturo siya dito eh. Sa palagay ko, na-distract siya kahit paano sa pagiging agresibo ng mga taong ito. Piruin mo habang nagsasalita ka sa loob ng bahay, may gumagalaw sa kisame. Tapos may mga nahuhulog ng mga bahagi, parte ng kisame. Hanggang sa may makita ka ng liwanag, lumusot na kasi butas na pala yung bubong. Okay lang ba yun sa'yo? I don't know with you, pero kung ako si Kristo, baka itigil ko muna yung pagtuturo ko. Kasi nakaka-distract ito eh. Yung lamang pong kapag nagsasalita kami, may nagkukwentuhan, may nagte-text, may tayo ng tayo, nakaka-distract na po yun. Ito pa po ba? Mahirap po kasi magsalita sa harapan ng maraming tao. Kasi obviously, hindi lamang isa ang kausap mo. Mahirap i-maintain ang focus ng mga tao sa nagsasalita, sa sinasabi nito. Kaya big deal yung suddenly may aagaw ng atensyon mo at ng atensyon ng mga kinakausap mo sapagkat po pwedeng mawala all of a sudden ang concentration ninyo. Pero sa Ebanghelyo, pansinin po ninyo, hinayaan lamang sila ni Kristo at naniniwala ako na may layunin siya dito. Yun ay upang makita rin ng iba ang nakita niya. Anong nakita niya? Nang makita niya ang pananalig nila. Yung pananalig nila na hindi nag-give up, agresibo, hindi nawawala ng pag-asa. Kasi po pwedeng na sabi nila nung una sa sarili nila at sa isa't isa, naku, wala na. Naunahan lang tayo ng maraming tao. Punong-puno na eh. Marami naman dyan, may sakit din tulad mo. Besides, wala namang magagawa si Kristo para sa... Diba? Wala naman din kasiguraduhan. Kung gagaling ka, wag na lang. Pwedeng yun ang naisip din nila eh. Pero hindi sila tumigil. And so Jesus rewarded them. Hindi naman kasi sasayangin ng Panginoon ang pananampalatayang ganoon. Tulad ng pananampalataya, nung babaeng matagal lang dinurugo, natatandaan ninyo yung Ebanghelyo ng nakaraang linggo. Kahit malala na yung sakit niya, umasa pa rin siya, nagagaling siya. At para dito'y nakipagsiksikan siya, kahit alam niyang delikado legally and physically para sa kanya, mahipo lamang niya ang damit ni Kristo. Parang yung pananampalataya rin na pinakita ni Jairo, na kahit patay na yung anak niya, ay sumunod pa rin siya kay Kristo. Ito po yung pananampalataya na hindi sinasayang ng Panginoon. Yung pananampalatayang nakita niya sa babaeng matagal lang dinurugo at yung pananampalatayang hiniling na niya kay Jairo. Sabi niya kay Jairo, don't be afraid, just have faith. In simple terms, keep believing. Huwag kang titigil sa pananampalataya kahit parang wala ng pag-asa sapagkat ang Diyos ang siyang humihiling nito sa iyo. And when we trust Him, what is impossible for man, for us, becomes possible for Him. Hebrews 11:6. But without faith, it is impossible to please God. For he who comes to Him must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Dito po maliwanag na sinasabi ng banal na kasulatan that God's pleasure and desire is to be believed and to be diligently sought by us. Besides, gagawin naman talaga natin ang lahat, di ba? Kung ang ating kailangan ay mahalaga talaga. Sana kasama dyan ang isang matibay at matyagang pananampalataya. I'm sorry pero yung mga nagsasabi na gagawin niya ang lahat pero nawawalan naman ng pananampalataya ay hindi totoong ginagawa ang lahat.
Sapagkat yun naman ang hinihiling ng Panginoon sa atin na may kalakip na mga pangako, na mga blessings para sa mga pinagdaraan at pangangailangan natin. So bakit hindi natin yun gagawin? Kung talagang gusto pa rin natin na may magandang mangyari pa sa buhay natin. Of course, hindi ko naman po sinasabing madali ito. Lalong-lalo na kung malala na yung problema, kung tayo napapagod na, tayo nahihirapan na. Pero dito po papasok yung isang mahalagang detalye rin sa Ebanghelyong narinig natin. At yun ay ang pagbuhat ng mga tao sa paralitiko. Hindi lamang sa pamamagitan ng kanilang kamay, kundi sa pamamagitan na rin ng kanilang pananampalataya. Maliwanag na matibay at matyaga ang kanilang pananampalataya dito dahil wala nang madaanan pero gumawa pa rin sila ng paraan. And so it could be na yung pananampalataya ng paralitiko, medyo nawawala na ng pag-asa. Kaya nga sabi ni Kristo sa kanya, matapos siyang pagalingin, lakasan mo ang loob mo, cheer up, matuwa ka na. Nakita siguro ni Kristo na ito'y namamanglaw na. Pero ang isang malaking dahilan, bago yung kagalingang kanyang naranasan, ay yung boost na natanggap niya mula sa kanyang mga kaibigan, mula sa mga taong bumuhat sa kanya. Yun ang unang nagbigay sa kanya ng pag-asa. Indeed, mahirap pong patuloy na magtiwala kapag matagal na ang ating problema, kapag tayo hirap na. Pero malaki ang maitutulong ng pananampalataya ng iba. Yung pananampalataya na hindi lamang sa salita kundi pati na rin sa gawa. Madali po kasing magsabi sa isang taong may matagal ng problema, kaya mo yan, nandito lang kami, pinagdarasal ka namin. Pero kung hindi ito, tatambalan ng gawa. Kung walang konkretong tulong, yung pagbibigay ng kahit konting pera, kahit konting panahon, kahit kaunting presensya, pagpaparamdam ng pagmamahal, ang mga salitang ito ay mabilis mawawala ng epekto o ng kabuluhan. Kumbaga, ito'y magiging pampalubag loob lamang. Pero kung yung mga salita natin ay tatambalin natin ng gawa, yung konkretong pagtulong sa isang taong lubhang nangangailangan, malaki ang magagawa ng pananampalatayang yan. Yung maramdaman ng tao na sinasamahan talaga natin sila sa paglaban. Dahil tayo man, kahit papaano, ay gumagawa ng paraan. Mahirap po kasing patuloy na sumampalataya na nag-iisa, pero nagiging madali ito kapag meron tayong kasama. Ito po sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na misa. Kung tayo man ngayon ay naharap sa isang matinding problema o kung tayo man ay maharap sa matinding problema, ang isang matibay na pananampalataya na mas lalo pa sanang patibayin ng pananampalataya ng iba. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Ako'y matutulungan niya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos, hindi ako magtutuwa. Alam kong diringgin ng Diyos ang samuko, sapagkat mahal niya. Alam kong diringgin ng Diyos ang samuko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samuko. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringgin ng Diyos ang samuko. Pigit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo kami na patuloy na
umasa at sumampalataya sa iyo. Malaking tulong po kung meron kaming mga mahal sa buhay, mga kaibigan, o kahit ibang tao na hindi lang magsasabi sa amin ng mga salitang sumusuporta sa aming mga ginagawa, sa aming mga paglaban. Sana ay gumawa din sila ng mga konkretong paraan upang ang kanilang suporta at ang kanilang pananampalataya sa iyo ay mas lalo naming maramdaman. Hallelujah! Mahirap po kasing lumaban ng nag-iisa. Hallelujah! Pero kakayanin namin basta nandyan ka. At kung meron din kaming mga suporta mula sa iba, ipuin mo po sana ang puso ng mga taong dapat sa aming sumusuporta. Hallelujah! Maisip nawa nila na kami tao ring nahihirapan at nasasaktan. Kumustahin man lang sana kami. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mayroong magandang tulungan mo po kami, Panginoon. Kung lalapit ka kay Jesus na lumapit sa iyo at patuloy na umasa, kahit ang sakit-sakit na, kahit ang bigat-bigat, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Panghawakan sana namin ang mga salitang ito. Sapagkat minsan wala talaga kaming makitang magandang resulta. Hindi namin alam kung saan papunta ang lahat. Pero patuloy kaming kakapit sa iyo at sasampalataya. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya na makapagkaloob, mamaling iyas ni ginto, dinukog ang aking dalangin. O Diyos, ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinagpagindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mo ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito. Sa pamamagitan ni Jesucristo, asamang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan ay iyong pinagbabago at itinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paghiliw at kandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mahukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kitaasan.
Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtigis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, uli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating tahimik na ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos. Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa
Hinihiling namin kami atiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po, peace be with you. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon ng ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Pag-asa ay nakamtan, bagong liwanag ang nasilayan. Kami tatahak sa iyong patnubay, sama-sama kaming babangon, sama-sama maglalakbay, sama-sama kaming aahon tungo kay Kristo at sa buhay na walang hanggan. Ngayon sa aming pagbangon, ikaw ang susundan at yayakapin ang krus ng buhay, dahil ang iyong lakas ang siya naming taglay. Sama-sama kaming babangon, sama-sama maglalakbay, sama-sama kaming aahon tungo kay Kristo at sa buhay na walang hanggan. Sama-sama kaming babangon, sama-sama maglalakbay, sama-sama kaming aahon tungo kay Kristo at sa buhay na walang hanggan. Sama-sama
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maialay. Sa pamamagitan ng Jesucristo, sa mga Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Lalahanin o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay ng kagandahan loob mo'y na natiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling naman namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibakan namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya nawa. mahalapiran ang lasalat at kapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa simbahang ito na nagiging dahilan para makatulong din tayo sa iba, sa ibang parokya. Ngayon po ay patuloy tayo sa pagkapagawa ng chapels. Salamat po sa inyo. Ang Diyos na po ang bahala sa inyo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal at Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you.